Hi friends! Paano kung yung akala mong alam mo, hindi mo pala talaga alam? Pero siguradong sigurado kang alam mo, pero hindi mo pala talaga alam. Yung nalalaman mo ay limitado lang pala. Huwag kayong malilito. Ang kaparehas na pangyayari ay naitala sa Lucas 24. Matapos ng ating Panginoong Hesukristo ay ipako dun sa krus, ilibing at mabuhay ng unang araw ng Sanlinggo, sa Lucas 24 ay iniulat ang dalawang alagad. Ang isa sa kanila ay si Cleopas, pabalik doon sa kanilang nayon na tinatawag na Emmaus. Galing sila sa Jerusalem. That day, ang alam nila sila ay galing sa isang malaking kahihiyan. Galing sila sa malaking pagkatalo. Galing sila sa isang napakalaking paghihirap sapagkat ipinako na matay na ilibing ang kanilang Panginoon. Samantalang sila ay naglalakad, confused, hindi nila alam kung ano na ang next sa kanilang buhay, ay nag-join sa kanilang ating Panginoong Jesus. Hindi nila napagkilala na ang nag-join pala sa kanila ay ang ating Panginoong Jesus. Marahil sa sobrang kalungkutan nila, o dahil doon sa nakatungo sila masyado at nakatingin lamang sila doon sa kanilang dinadaanan. Ito ang sabi sa verse 17. At sinabi niya sa kanila, "What is these conversations which you are holding with each other as you walk?" And they stood still, looking sad. Iniulat ng banal na kasulatan na yung kanilang nalalaman ay naghatid sa kanila sa kalungkutan. At yung isa sa kanila ay sumagot, si Cleopas, at nagsabi, "Are you the only visitor to Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days?" In essence, ang sabi ni Cleopas sa ating Panginoong Jesucristo ay, ikaw lang bang hindi nakakaalam ng mga nangyari sa Jerusalem? Yun ang sabi niya, ikaw lang bang hindi nakakaalam ng mga nangyari doon sa Jerusalem? Sabi ng Panginoon sa kanila ay ganito, alin ang nangyari doon? Ano ang mga nangyari doon? And sinabi nila, yung kanilang nalalaman, na iniisip nila na hindi nalalaman nung kausap nila. Ano yun ang sabi niya? Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, na isang propeta, mighty in deed and word before God and all the people, and how our chief priests and rulers delivered him up to be condemned to death and crucified him. So sinabi nila, yung nalalaman nila, na iniisip nilang hindi nalalaman ng kausap nila. Sinabi nila na ipinako ang aming Panginoon, siya ay nakondem, at pagkatapos inaasahan pa naman namin na siya yung magliligtas sa Israel, at pagkatapos ang sabi niya ay pangatlong araw na nga ito ngayon, at pagkatapos kanina may mga kasamahan pa kami mga babae na nagsabi na pumunta daw sila doon sa libingan at wala daw yung bangkay ng aming Panginoon. At sila ay nagsabi na nakakita pa daw sila ng pangitain ng mga anghel at nagsasabi na buhay daw ang aming Panginoon. Yun ang alam nila. Pero hindi sila naniniwala. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanila ay ganito. And he said to them, sa verse 25, "O foolish men and slow of heart to believe all that the prophets have spoken." Sabi niya, "O foolish men, slow to believe." Tungkol doon sa sinabi ng mga propeta at kung ano din yung sinabi niya sa kanila. Dalawang beses pong binanggit na mula doon sa mga kasulatan ni Moises at sa mga propeta ay ipinaliwanag sa kanila ang mga nangyari tungkol sa kanyang sarili. Ito ay nasa verse 27 at yung isa pa po ay nasa verse 44. Then he said to them, "These are my words which I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled." Then he opened their minds to understand the scriptures. Yung iniisip nila na alam nila na hindi alam nung kausap nila, hindi pala yun ang buong kwento at hindi pala yun ang buong istorya. Naunawaan lamang nila ng lubos nang sabihin sa banal na kasulatan na ipinaliwanag sa kanila ng Panginoong Jesus mula kay Moises at sa mga propeta, mula dito sa verse 25 at inulit-ulit dito sa verse 44 and 45,
mula kay Moises at sa mga propeta ay kanyang ipinaliwanag muli sa kanila ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanyang sarili. At dahil doon, mula doon sa kanilang pagkalungkot na iniulat dito sa verse 17, sila ay nalulungkot. Dahan-dahan samantalang binubuksan sa kanila ang mga salita ng ating Panginoong Diyos at ang banal na kasulatan, ay nagbago ang kanilang emotion. Ang sabi dito sa verse 32, "Did not our hearts burn within us while He talked to us on the road?" So from sadness to some sort of the burning of the heart. At pagkatapos, mula din dito sa verse 36, nang napakita ang ating Panginoong Jesus doon sa kanilang grupo sapagkat bumalik sa Jerusalem itong dalawang apostol na ito at kinausap at sinabi nga nila doon sa kanilang mga kasamang mga alagad na napakita sa kanila ang ating Panginoong Jesus. Doon mismo ay napakita muli sa kanila ang ating Panginoong Jesus at inilarawan dito ang kanilang emosyon, ang kanilang damdamin. But they were startled and frightened and supposed that they saw a spirit. You notice na not only na sila ay malungkot, yung una, dito as a group, ang sabi ay sila ay pawang nangatakot. Kaya kailangang ipaalala muli sa kanila ng Panginoon ang realidad ng sinasabi sa banal na kasulatan upang mapalitan ang kanilang emotion. And dito sa verse 41, "And while they still disbelieved, for joy and wondered, He said to them, 'Have you anything here to eat?'" So napalitan na yung kanilang pagkalungkot ng kaligayahan o ng katuwaan. Bakit? Sapagkat ipinakilala ng Panginoon ang kanyang sarili, ang dahilan ng lahat ng nangyari, ang dahilan ng kanyang kamatayan, and also from sadness patungo sa joy. Sa ending ng chapter 24 ng Luke, ay ganito ang sinasabi sa verse 52. "And they returned to Jerusalem with great joy and were continually in the temple blessing God." Nasimulan ang kwento ng pagpapakita ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad na sila ay malungkot, na sila ay natatakot. Ngunit nang buksan ng Panginoong Jesus ang kanilang mga isipan sa pamamagitan ng pagbabahagi ni Jesus ng mga talata ng Biblia mula kay Moises hanggang sa mga propeta, napalitan ang kanilang pagkalungkot at pagkatakot ng katuwaan. At ang ending niya dito sa verse 52, "And they returned to Jerusalem with great joy." Heto na ang punto, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Yung inaakala nilang alam nila na limitado lamang at ibinase lamang nila sa kanilang sariling interpretation and reality and experiences. Akala nila ang araw na iyon ay isang malaking pagkatalo, isang malaking kahihiyan. Ngunit nang nabuksan na ang mga salita ng ating Panginoong Jesus sa kanila, naunawaan nila ang plano ng ating Panginoong Diyos mula sa pagkalungkot, pagkatakot, patungo sa kagalakan at dakilang kagalakan. Kung sa oras na ito nalulungkot ka because of the facts of your circumstances, because of the facts of your life, talaga namang ganyan ang nangyayari. Talaga namang mahirap, talaga namang kulang ang pera, talaga namang parang nag-aalanganin ang kalusugan, talaga namang merong mga mahihirap kahit na pa malalagim tayong nararanasan. Pero ipagpatuloy lamang natin ang paglakad kasama ni Jesus. Ipagpatuloy lamang natin ang pag-asa sa kanyang mga salita sapagkat hindi pa tapos ang ating paglalakbay. May panukala siyang mabuti at meron siyang mabuting kawakasan na inihahanda para sa bawat isa sa atin. Kung ang nalalaman mo lang ngayon ay naghahatid sa iyo ng kalungkutan at ng pagkatakot, panahon na upang muli mong buklatin ang kanyang mga salita. Siyasatin ang kanyang banal na kalooban hanggang mapalitan ang iyong pagkalungkot, pagkatakot ng pagkatuwa at dakilang pagkatuwa at dakilang pag-asa. Dahil sa lahat ng nangyayari sa ating buhay, in charge ang Ama. In charge ang buhay na Diyos
at hindi siya magpapabayad. Ano man ang nangyayari sa iyo ngayon, even now, we can live God's Word in this world.